Mga kababayan ko, magandang gabi sa inyong lahat, ha? Ito ang inyong lingkod, ha? Walk with, hashtag walk with Lad. Na laging handang nadurugin ang kasinungalingan at itindig ang katotohanan. Tonight, pag-usapan natin ang pinakamalaking drama sa Senado ngayong 2025, ang labanan ni Senador Panfilo Lacson at ni Senador Rodante Marcoleta. Ano ba ito? Mas nasaktan pa si Ping Lacson kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. sa mga expose ni Marcoleta. Pahiya na naman si Ping sa galaw ng bagong senador na ito. Mga kawaka sa Pilipinas, sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, shout out sa inyong lahat. Mga OFW at kabataan, kayong lakas na rin Kung first time mo, mag-subscribe ka na at hit ang bell. At para sa mga solid na suporta, sumali na sa YouTube membership. Sama-sama na tayong, lagay ko na nga microphone ganyan. Yan na lang po, no? Okay po ba? Anyway. Okay kayo ang lakas natin dito Kung first time mo, mag-subscribe ka na at i-hit ang, bakit ganun? At i-hit ang bell. At para sa mga solid na suporta, sumali na sa YouTube membership natin. Sama-sama tayong laban para sa katotohanan. Mga kababayan, balik tayo sa simula. Trilyon-trilyong pisong nawawala sa ghost flood control projects mula pa noong. Grabe. Nung mga nakaraang mga administrasyon hanggang Marcos Jr. Parehong may bahid, pero sino ang unang sumigaw? Walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta, ang ating bayani. Noong siya pa ang Blue Ribbon Chair, prinisentan niya si Orly Gutesa, ang dating marina naghatid daw ng suitcase na puno ng pera. Yan. Okay puno ng pera mga kaibigan, kay dating Speaker Martin Romualdez at iba pa. Sabi ni Marcoleta, siya ang most credible witness ever. Intellectual yan mga kaibigan, hindi puro drama. Pero ano ang ginawa ni Ping Lacson nang kunin niya ang chairmanship? Biglang pause ang hearing. Bakit? Kasi daw may conflict sa budget briefing. Ano ito? Pal daw siya kay Marcoleta. Heated exchange pa sa hearing. Tinanong ni Lacson kay Marcoleta, bakit todo depensa ka sa Diskaya couple? Ang asawa ni Marcoleta, board member sa insurance company na konektado sa Diskaya projects, conflict of interest. Pero factual si Marcoleta pa rin ang nagsimula ng malaking expose. Si Ping Lacson veteran daw, matagal na sa Senado, pero anong track record Noong 2022, tumakbo bilang presidente, talo, re-elected 2025 under Marcos slate. Pero biglang galit kay administration sa flood control. Hypocrite ba ito? Sabi niya, interparliamentary courtesy daw kaya hindi niya tinatawag ang mga congressman tulad ni Saldico. Pero nung si Marcoleta ang chair, walang ganon. Direct to the point. Pahiya si Ping nang sabihin ni Marcoleta, naghahanap ka ba ng away? Okay mas nasaktan pa si Ping kaysa kay Marcos Jr. na tinutukoy sa suitcase. Si Lacson ang nag-resign bigla sa Blue Ribbon Chair noong October 2025. Bakit? Kasi nahihirapan na siya sa pressure mula sa mga expose ni Marcoleta. At si President Bongbong Marcos Jr. Tumatahimik lang habang may allegations ng kickback sa 2025 budget insertions. Si Saldico resigned congressman, accused si PBBM at Romualdez ng 100 bilyong insertions. Pero si Ping Lacson, kaalyado niya, biglang expose. O baka cover up lang. Pareho silang protektor ng sistema, si Marcoleta lang ang walang takot. Kahit na fight senator, galit na galit sa corruption across administrations. Mga kababayan, si Senador Rodante Marcoleta, mula sa party list, INC endorsed. Pang-anim yan sa 2025 election despite low surveys. Bakit kasi tapat siya na nagrepresent ng surprise witness? Nagpupush ng investigation ng walang takot. Yan. Kahit na-replace siya ni Lacson bilang chair dahil majority rule daw. Patuloy pa rin ang laban niya. Sabi niya kay Orly Gutesa, connector daw sa Romualdez, credible. Okay, si Ping parang matandang leon na nagro-roar pero walang ngipin. Si Marcoleta, bagong tigre na may kagat talaga.
Mga OFW sa UAE, Hong Kong, Italy, alam nyo, ang hirap ng buhay abroad dahil sa korupsyon dito, no? Mga kabataan sa Pilipinas, kayo ang future, Huwag kayong maging tulad ni Ping, Pero na puro drama, Shoutout sa US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan. Solid kayo. Mag-subscribe na, I-like, i-share, Sumali na sa membership para mas malakas ang boses natin. #WalkWithLan, #Laban para sa katotohanan. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Salamat sa panonood. Next time, mas malalim pa. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.